Good day, Kamaster! Welcome to our BMI Motolite YouTube channel. In this video, gusto mo ba matuto mag-check ng battery ng sasakyan? Yan po ang topic natin sa araw na ito. Ito ay basic lang na ituturo ko sa inyo para magkaroon kayo ng knowledge at idea patungkol sa battery kung paano mag-check ng ating battery. Meron tayo ditong baterya na Motolite Gold. Ang brand nito ay Gold. Ang size naman ay 3SM. Ang amperes nito ay 70 amperes, 12 volts, maintenance free battery. Kapag sinasabi po na maintenance free, less hassle na. Hindi na natin kailangan na magtutubig or magbabanto once na ito ay natuyuan or naigahan ng tubig. Kasi po, ang kategorya ng isang maintenance free na battery, disposable. Pero tayong mga Pilipino mahilig sa mga diskarte, paraan para lang makatipid habang nag-iipon ng pambili. Nilalagyan natin ito ng distilled water. Pero huwag tayo umasa na makarecover ang butas na yon. Diretsuhin ko na po kayo. Hindi na makarecover ang butas na yon sa kadahilan ng sira na ang plates ng battery. Para po sa kaalaman nating lahat, ang butas na yun ay hindi na po talaga yun mababalik sa dati. Talagang sira na po talaga yun kahit lalagyan pa ninyo ng distilled water. So ito ay baterya ng ating customer na si Sir. At nakakabit naman po ito sa sasakyan na Mitsubishi Adventure diesel engine year model 2012. 3 years na daw niya itong napakinabangan na baterya. So ngayon, gusto na niyang bumili ng bago dahil nagluluko na daw, ayaw nang mag-start. Ipapacheck daw muna niya itong baterya na ito sa akin kung good pa ba or sira na. Kasi kung bad battery na, sira na siya, bibili na daw si Sir ng panibagong baterya. Atin na itong i-check. Siyempre, ang unang-una natin na gagawin, ititester natin yan para malaman kung ilan na lang ang voltahe sa baterya na ito. So sa mga hindi po nakakaalam, ang gagamitin nating pag-tester, pag-check sa battery, ito pong load tester. Ito po ang itsura na load tester. Maliit lang po ito, actually may malaki po nito. Sa mga hindi po nakakaalam, pag makikita nyo ito na plus sign, ibig sabihin, positive polarity po ito ng baterya. Itong alligator clip ng ating load tester na kulay pula, dyan natin siya ikakabit. Yan. So dito naman po sa kabila, kung makita nyo ito, minus sign sa isang baterya, ibig po sabihin, itong polarity ng baterya, ito po ang negative polarity ng baterya. So itong alligator clip ng ating load tester na kulay itim, dito natin siya ikakabit. Yan. So ngayon, makikita na natin ang reading ng voltahe sa baterya. As you can see, Kamaster, kung makikita at mapapansin natin, ang reading ng voltahe sa baterya na ito ay 10.4 volts. Sinyalis na sira na ang baterya na ito. So, malamang sa malamang, sira na talaga ang baterya na ito. Talagang palitin na siya. Okay? Tatanggalin na natin to. Next na ating gagawin sa pag-check ng baterya, itong kanyang sticker sa ibabaw, atin itong aalisin. Tutuklapin natin ito kasi may butas ito na 6 na piraso para ma-check natin yung tubig kung ano na ang status. But remember po, sa mga hindi pa po nakakaalam, wag nyo po buksan itong sticker. Nakalagay naman po dito, do not remove sticker, warranty void if tampered. So wag nyo daw itong pakialaman dahil mawawala ang kanyang warranty kung inyong i-remove or inyong aalisin ang sticker na to hanggat hindi pa-lapse or hindi palagpas sa warranty na pagkasunduan sa store na inyong pinagbilhan. Mostly po ang warranty sa isang baterya na gold, 21 months ang warranty nito kapag private nyo siyang ginagamit. Pero kung commercial naman, 8 months lang ang warranty nito. So bawal na bawal po ito buksan hanggat hindi pa lapse, hindi palagpas sa warranty. Kasi ang tawag doon ay pinakialaman nyo na sagot pa yan sa kumpanya, sagot pa namin ito in case na may masisira nito dahil nga doon sa warranty. Atin na itong aalisin.
Ito yung sinasabi ko na 6 na butas. Di nyo lang siguro gaanong mapapansin kasi itim na nga yung battery, itim pa yung kanyang butas. Pero makikita naman siya, ito po, 6 na pirasong butas ito. Kahit maintenance free po ito na baterya, may tubig pa rin ito sa loob. Kayo na ang bahala kung ano yung gusto nyong gamitin sa pagbukas niyan. Ako ang aking gagamitin ay itong 25 centavo. Ito po ang itsura ng 25 centavos. Ito ang ating ipambukas ngayon. Bukas na po lahat yan. O atin siya ngayong susukatin. Ito po ang gagamitin natin na pansukat dyan. Sa mga hindi po nakakaalam, ang tawag po nito ay hydrometer tester na kung saan ito ay panukat sa tubig ng baterya. Ito po ang itsura ng hydrometer tester para sa battery. So dito tayo mag-una sa pinakaunang butas sa positive. Unang butas, ang sukat ng tubig ay 1250, which is tumapat po siya sa kulay puti. So may specific gravity ang nasabing tubig ng baterya. Fair po yan. Fair. So next, pangalawang butas, ang sukat ng tubig ay 1250 pa rin, which is tumapat pa rin sa kulay puti. May specific gravity pa rin ang tubig ng baterya. So next, pangatlong butas tayo. Ang sukat ng tubig ay 1250 pa rin, which is tumapat sa kulay puti. May specific gravity pa rin ang nasabing tubig ng baterya. Fair po yan, fair. Next one, pang-apat na butas tayo. Ang sukat ng tubig ay 1250 pa rin, which is tumapat sa kulay puti. So may specific gravity pa rin ang nasabing tubig ng baterya. Fair pa rin yan, fair. Next one, pang-5 butas na tayo. Ang sukat ng tubig ay 1250 pa rin, which is tumapat pa rin sa kulay puti. Ibig sabihin, may specific gravity pa rin ang tubig ng baterya. Fair pa rin yan. Fair. So, next one. Pang-6 na butas na tayo. Last but not the least. Ito po ang naiba. 1125 ang sukat ng nasabing tubig ng baterya, which is tumapat po siya sa kulay pula. Ibig sabihin, wala na pong specific gravity ang nasabing tubig sa baterya na ito. Sa madaling salita, itong butas na ito ang sira dahil patay na ang pits nito, hindi na gumagana. Ang tawag po nito ay internal short circuit. 3 taon na ang pagserbisyo sa battery na ito, talagang bumibigay na siya. Kasi ang baterya talaga, ang lifespan ng battery, 2 to 3 years lamang po. Pagdating talaga ng 3 years, palitin na talaga ang baterya. Okay? Ang status sa baterya na ito ay sira na, wala ng pag-asang mabuhay pa. Sa kadahilanang sira na ang plates nito sa loob. Atin na itong tatakpan. Dahil malapit na tayong matatapos. Sa pagbalik sa mga takip niyan, pag higpit ulit niyan, ibabalik ninyo, ganun pa rin ang gagamitin niyo. Ito pa rin 25 centavos. Kung ano yung ginagamit niyo kanina sa pagbubukas niyan, ito pa rin yung ang gagamitin ninyo para isarado ang mga takip ng baterya. Yan.
So, ibabalik lamang natin tong kanyang sticker sa ibabaw. Ganun lang kasimple ang pag-check ng battery. So yun lang guys ang video natin for today. I hope na nabigay ko ang tips and ideas patungkol sa pag-check ng battery ng sasakyan. Kung sa tingin nyo na nakatulong ang video, please give me a thumbs up. Share nyo na din sa friends. Kung sa tingin nyo na nakatulong ang ating video, maraming salamat sa inyong panonood at huwag kalimutan i-click ang subscribe button and click all para ma-notify kayo kapag may new videos kaming ina-upload. Bye!